prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Magandang umaga po muli sa ating prayer covenant na ginagawa po Lunes hanggang Sabado ng umaga ng alas 6. At welcome po muli at isang kagalakan, kaluguran sa aming mga puso na tayo po ay magkasama-sama tuwing umaga ng alas 6 ng umaga dito po sa online service po ng St. Paul United Methodist Church. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, muli, salamat Panginoon sa biyaya na ibinigay mo sa amin, panibagong kalakasan na taglay namin ngayon, at buhay Panginoon na biniyayaan mo kami na punong-puno ng pag-asa o Lord. Salamat sa pagsama mo sa amin sa aming pagtulog sa magdamag kagabi.
Lord, muli hinihiling namin ang presensya ng iyong banal na Espiritu na samahan kami habang kami ay nagbubulay-bulay, Panginoon, ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang ating pong leksyonaryo ngayon umaga ay matatagpuan po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 80 at talatang 1 hanggang 7. Ang babasahin ko po sa inyo ay ang talatang 3 hanggang 7. At ito po ang sinasabi. Talatang 3, ibalik mo kami, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag kami ay tanglawan. 4, makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? 5, masdan mo nga kami sa tuwi-tuwinay tinapay ng luha, yaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihanda mo na aming inumin. 6, iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid. Kami ay bakahin, iyong tinulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. At 7, ibalik mo kami, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, sa iyong sinag kami ay tanglawan. Ito po ang salita ng Diyos. Sa mga talatang binasa natin, 4 hanggang 6, dama ko dito ang paghihirap at kapighatian na nararanasan ng mga Israelita. Kasi ang sabi, tinapay ng luha, yaong kinakain, at luha ng hinagpis ang inahanda mo na aming inumin. Alam ninyo, tayo rin naman ay nakakaranas ng mga suliranin at paghihirap sa ating buhay. Na minsan naman o kadalasan, ito ay dulot ng ating mga pagkakamali sa ating buhay. Tulad ng naidulit nito sa mga Israelita sa kanilang pagsuway sa Diyos. Alam niyo po, sa Thursday, dito po sa aming church, ay gaganapin po namin yung hanging of grains. Ito po ay hudyat in preparation po for our Christmas celebration po. Ito po ay gagawin namin sa Thursday sa aming midweek service. Ngayon po, sabi ko, bakit ang aking tema or yung passage na aking ay binigay sa atin ngayong araw na ito, nang aking ito'y binabasa, it is a passage of lamentation. Isang panaghoy na tila ba natutupok sa karanasan ng kahirapan, kabiguan at kapahamakan ang nararanasan ng may akda ng Psalms 80 na ito na ating binasa. Alam nyo, maraming tauhan sa Biblia o mga ating ancestors of faith sa ating pananampalataya ang nakaranas din ng mga hirap. Si David, naghirap din ito dulot ng kanyang nagawa niyang pagkakamali sa buhay. Si Pablo, sa kabila ng kanyang transformation, ay nakaranas din ng paghihirap. At di hamak naman ang kwento ni Job. Ito ay isang katibayan na tayong lahat ay may mararanasan sa buhay natin. Ikaw man ay Kristiyano o hindi, Hintil or Israelita, wala pong exemption. All of us will undergo all this experience. Kaya hindi natin masasabi na buti pa sila. Hindi lang natin alam ang sitwasyon ng bawat isa sa atin.
Pero alam ko, lahat tayo ay mayroong dinadaanang pagsubok sa buhay. Ngunit ang mga talatang 3 at 7 nakalagay doon, ibalik mo kami, Panginoong Diyos. Restore us, O God. Make your face shine upon us, that we may be saved. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag kami ay iyong tanglawan. Kaya naman sasabihin ko na talagang akmang-akma. Kaya naman sasabihin ko na akmang-akma ang mga talatang ito na binasa natin as we start our celebration of our first Christmas na nangyari noon. Sineselebrate natin ng Christmas. Pero ang tumaning sa ating isip ay yung mensahe na tunay na mensahe ng first Christmas na ibinigay sa atin ng Panginoon. The first Christmas, the message of the first Christmas is hope, which our Almighty God gave us because of His love to us, that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Alam ninyo, patuloy tayong pinaaalalahanan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga pangyayari sa buhay natin, sa pamamagitan ng mga lay leaders, sa pamamagitan ng kanyang mga manggagawa, mga pastor. At patuloy tayong inaanyayahan ng ating mahabagin. At patuloy tayong inaanyayahan ng ating mahabaging Diyos na lumapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba para muli tayong mabago at maayos at laging bukas ang kaniyang palad. Sabi nga niya lagi, may picture tayo dyan, come unto me. Binibigyan tayo niya ng pagkakataon. Kailangan lamang lumapit sa Kanya. Manahan tayo sa ating pastol at bibigyan tayo ng panibagong lakas at patnubay at ang Kanyang mga pangako sa atin na Siya ang ating makakasama. At sa lahat ng ating lakbayin, sa bawat landas ng ating buhay na tatahakin, Siya ang mag-iingat sa atin. At kung nandiyan ang ating Panginoon, wala tayong katatakutan. Bagamat dumating ang mga pagsubok na andoon ng kapanatagan dahil pinanghahawakan natin ang mga pangakong ito. Dadaan lang ito. Bukas makalawa, ito ay lilipas. At kung ito man ay magkasunod-sunod, sabi ko nga, ang pinakamagandang kwento ay ang kwento ni Job, na wala ng lahat sa kanya, wala na siyang aasahan pa, nag-iisa na siya, ngunit ang pangako ng ating Diyos ang kanyang pinanghawakan. Kaya naman mga kapatid, patuloy, alam ko, lahat tayo, hindi ko man alam kung ganong kabigat ang dinadala mo kapatid. Maaring sa akin, sa tingin mo magaang, pero lahat yan may katugunan kung ang Diyos ang ating panghahawakan. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mensahe mo. Mensahe ng buhay, Panginoon, na patuloy na nagbibigay liwanag, Panginoon, sa aming mga isipan, O Lord. Sa panahon ng aming kawalanlan, O Lord, ito ang nagbibigay liwanag, O Lord. Lord, patawarin mo kami kung kami man at kadalasan kami ay iyong nasusubukan. Tunay, Panginoon, ang aming pananampalataya ay laging nanghihina pag dumarating ang mga pagsubok na ito. Lord,
Kaya naman humihingi kami sa iyo ng strength, kalakasan, para makayanan namin, Panginoon, ang mga nararanasan namin o mararanasan pa namin paghihirap, O Lord. And give us wisdom, O Lord, para aming panghawakan, Panginoon, ang iyong mga pangako. At patuloy, Panginoon, na manahan nawa ikaw sa aming mga puso at pagliwanagin mo, Panginoon, ang iyong muka, ang iyong mga pangako sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, at hindi mo kami sinusukuan. At huwag mo kami, Panginoon, na bibitawan, Panginoon. Alam namin ang aming kahinaan. At kadalasan, Panginoon, diyan mo kami masusubukan. Kaya naman, Lord, pinanghahawakan namin ang iyong pangako. Hinihiling namin, Panginoon, na huwag mo kaming bitawan. Huwag mo kaming sukuan, O Lord. Ito ang aming hinihiling sa iyo, Lord, sa aming mga kapatid na nanghihina, O Lord. Bigyan mo sila ng kaliwanagan, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapwa mananampalataya, at ang aming mga kapatid na patuloy, Panginoon, na pinanghahawakan nila ang kanilang mga kaisipan at ang kanilang mga kagustuhan, O Lord. Lord, patawarin mo kami. Ang lahat na ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa paanan ni Jesus, na patuloy mo kaming lingapin, patuloy mo kaming yakapin ng iyong pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, Amen.